Mga parte ng katawan ng isang hindi matukoy na ginang na natagpuan sa Laguna noong 2011. Nagkaroon ng linaw ang pagkakakilanlan ng magsalita na ang isang kaanak ng biktima makalipas ang 13 taon. Trinay po namin i-reach out yung nag-confess kasi sa kanya. February 2024 lang nag-confess sa kanya na yung mother nga daw niya is patay na. Nung team namin, nag-backtracking sila. Nakita sila sa NCRS nila na record na may nakitang chop-chop body na May 9, 2011. Base sa SOCO report ng Philippine National Police, May 9, 2011, natagpuan ng isang gwardiya sa Laguna ang garbage bag na namamako na raw ang laman. Nang tignan, natagpuan ang kaliwang braso at itaas na bahagi ng katawan ng isang babae. Agad daw itong ipinagbigay alam sa pulisya, ngunit ang biktima hindi natukoy ang pagkakakilanlan. Ano yung na-recover ninyo, Kapitan? Yung parte ng katawan. So lahat ito nakadokumento naman ito nung na-found ito sa police station. So tinornover nila yung mga part nito na preserved ng forensic group. Talagang intentional yung plano niyang pag-chop-chop to conceal the crime scene. Talagang pinag-aralan niya. Pinaliguan niya, nilinis niya ng gusto, pinaghiwa-hiwala niya yung parte, tinapon niya magkakaibang lugar. Pati yung kanyang mga thumb mark, pinagpupunit niya ng plies, na-flash niya accordingly doon sa isang fast food chain. Dito na to. Noong 2011, may nakita rito yung security guard na plastic bag na naglalaman ng chop-chop body. Nakita rito ay yung tawan at yung braso na putol ang mga daliri. Nangangamoy na siya. Dahil na-preserve pa ng crime lab ang mga ebidensyang nakuha noong 2011, nagsagawa ng isang DNA testing ang mga otoridad. Para hulubos na mga unawa na ating mga taga-subaybay, bakit nyo isinagawa yung DNA test? Ano yung gusto nyong ma-prove o mabigyan ng katotohanan dito ko sa investigasyon ninyo? Nagkandak po kami ng DNA matching para rin po mas mapatibay po yung ebidensya na sila po ay magkamag-anak. Ano ngayon ang lumabas sa resulta? At ayon po sa crime laboratory, ayon po sa DNA result po ay 99.9% po na siya po ay biological mother po ng ating complainant. Sa pagtugma ng DNA ng ginang na natagpo ang pira-piraso na sa DNA ng anak na nagsilbing complainant, nakumpirma na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Ayon sa mga salaysay na hawak ng pulis, May 7, 2011 ang huling beses na nakita ang biktima. Masaya pa raw ang kanyang pamilya nang ipagdiwang ang pagtatapos ng isa sa mga anak ng ginang. Magkasama po sila kasi umatin pa po sila ng graduation ng anak nila. Kumain pa sila. Kinabukasan daw po noon, nagulat na lang po sila na parang nag-iba daw po yung attitude ng kanilang father na ang kanila daw pong mother ay nasa Malaysia na, may pinagkakataguang utang. Ano ho lumalabas sa investigasyon nyo? Bakit ho ginagawa ito ng akusado? Dahil may away yung dalawa. Nang maligom ang sapat na mga ebidensya at salaysay, ang lumabas na main suspect sa likod ng pagkawala at karimari-marim na pagpatay sa biktima, ang kanya mismong asawa. Nakipag-coordinate po kami based dun sa aming cyber patrolling sa kanyang Facebook account. 14 hours ago, bago po nagkandak ng operation ng tropa, ay nandoon po yung picture niya. Nakita yung ID. Pero through the help of the security guards, na-identify nila yung ID lace niya na kung saan nagkatrabaho. So yung pagkaka-identify po noon, nakipag-coordinate po ang team sa management at doon na po namin nakuha yung suspect po. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel